And for some of you guys, meron ding good news dito na may kinalaman sa mga loan, kung kayo ay nag-a-apply ng mga loan, or anything na may kinalaman sa approval ng document, finances, ano pa ba, yung mga co-op ganyan, loan, co-op, ano pa ba? Yung may kinalaman sa finances, mga financing loans na company ganyan. So kung kayo ay naglo-loan, pwede ding ma-release mga kapiksi yung mga approval ng mga niloloan nyo. Alright? So that's something good na pwede nyo namang i-expect, guys. Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is mid-month kapalaran para ngayong mid-October 16 to 31 para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading lang mga kapiksi, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Tingnan natin guys yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga anghel gabay. We have the underworld energy, we have healing mga kapiksi, at saka we also have influence guys. So for some of you guys, no, nakikita natin na yung ibang Capricorn natin ng mga kapiksi is nagdadanas ng mga problema right now sa kanilang mga sitwasyon sa buhay. Pag sinabi kasing underworld guys, para kayong nasa ilalim ng lupa, and 'di ba pag nasa ilalim kayo ng lupa or underworld tunnel ganyan, madilim, ibig sabihin darkness yung inyong nakikita, and darkness refers to that stage of life na marami kayong problema, marami kayong challenges, marami kayong pagsubok sa buhay mga kapiksi, but hindi naman yan pang forever guys, no? Di ba at the end of the tunnel there's always a light at the end of the tunnel, ibig sabihin sa dulo ng tunnel makikita nyo rin yung liwanag sa gitna ng dilim. Okay, so you just have to persist, kumbaga patuloy lang kayo na magsikap and magtiyaga mga kapiksi, and malalampasan nyo rin itong mga problema na ito na dumadating sa inyong buhay. And also guys, now you have to focus on your healing. Ibig sabihin yung healing guys, no, para yan sa lahat ng aspeto ng buhay, mental, emotional, physical, and even yung spiritual na aspeto ng buhay nyo dapat palaging yung iniingatan, binabantayan. And if meron kayong mga sugat or karamdaman or sakit, mga hindi magandang bagay na nararamdaman because of your problems mga kapiksi, make sure na inaalagaan nyo yung ating kalusugan mga kapiksi, and focus on your healing guys. Okay, so this is a reminder mga kapiksi, no, pagdating sa health guys, I always advise you na magpa-check up sa mga doktor, sa mga manggagamot, kasi sila yung mga tamang tao na makakapag-diagnose ng inyong karamdaman, and sila din yung mga tamang tao na makakapagbigay ng karampatang lunas sa inyong mga nararamdaman. So it's very important na kung meron kayong nararamdaman, kumonsulta sa mga manggagamot. Sometimes guys, itong problemang kalusugan, dala din yan ng mga stress, no? Most of the time dala yan ng mga stress na nangyayari kapag masyado kayong maraming problema, no? Na-experience ko yun before kasi very toxic yung surroundings ko sa trabaho. So wala naman akong sakit, pero dahil stressful yung work ko, parang ang dami ko nang nararamdaman na sakit sa katawan. So ganun talaga yun mga kapiksi. That's why very important na alagaan nyo yung inyong kalusugan, mental health especially guys. Alright, and influence mga kapiksi, no, make sure na finifilter nyo yung mga bagay, tao, sitwasyon na makakapag-impluensya sa buhay nyo. Make sure na yung positibo lang ang inyong tititigan palagi, because palagi tayong nai-impluensyahan ng ating circumstance, no, negative or positive, especially pagka marami kayong problema. Syempre negative yung nakikita nyo sa inyong circumstance, therefore nai-impluensyahan din nila kayo. So always stay on top of your thoughts, huwag kayong basta-basta magpa-impluensya
sa nakikita nyo, sa naririnig nyo, piliin nyo yung tatanggapin nyo. Always make sure na positibo yung palagi nyong tinatanggap para maging positibo din yung energy na umiikot or dumadaloy sa inyong buhay. Alright? So, yan ang mga mensahe sa inyo, Capricorn, ng inyong mga gabay. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo dyan sa mga mensahe na yan. So, ngayon naman, Sagittarius, shuffle natin tong cards. Hanapin natin yung energy ng Capricorn. Habang sinashuffle natin to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, Kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bongga, mag-avail ka na ng course, guys, no? And good news, magbibigay ako ng 12% discount, 10 pala. 10% discount until October 31, mga Kapiksi, sa lahat na mag-avail ng course. So mag-avail na kayo habang mainit-init pa. And also, guys, meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, mga Kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me, guys. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. So, Capricorn, guys, kayo ay na-represent ng King of Pens sa ating spread. Lumabas dito, guys, yung energy na namomroblema kayo, okay? So, ito yung mga energy na maraming pagsubok and stress. Ayan, dahil dito sa mga challenges and problema na pinagdadaanan nyo. So, for some na mga Kapiksi natin, no, talagang medyo madilim yung inyong pinagdadaanan. For some of you, parang nakakaramdam some of you, parang there's a lot of stress and anxiety, and pwedeng nakaka-experience din kayo ng depression para sa iba. And parang parang aligaga, no? Aligaga, pag sinabing aligaga, hindi mapakali, hindi alam ko ano yung gagawin. And that's because masyado kayo nag-spiral sa mga negative thoughts and assumptions na nangyayari sa buhay nyo. So, medyo kalmahan nyo lang ng konti, mga Kapiksi. Ibig sabihin, keep calm. May mga takot, may mga fears, may mga duda, ganyan. Parang for some of you, you're asking, tinatanong nyo kung kailan ba matatapos yung mga problema ko, kailan ba ako makakaraos, kailan ba giginhawa yung buhay ko, so mga ganyan, okay? So, imbis na tanongin nyo yan, mga Kapiksi, you have to affirm instead para yan yung mangyari. Matatahimik din yung buhay ko, malalampas ang kurento, magiging maayos din ang pamumuhay ko, magiging asensado din ako. So, imbis na tanungin nyo ng kailan ba or bakit ba ganito, ganyan-ganyan, affirm for the opposite instead para malampasan nyo yung mga problema nyo, okay? Pwede nyo sabihin na, especially kung talagang may mga problema kayo, guys, ang pinaka the best na affirmation is every day, in every way, my life gets better and better, okay? So, sabihin nyo yun, or i-comment nyo na yan sa baba, mga Kapiksi, every day, in every way, my life gets better and better, para hindi man agad-agad na okay yung inyong sitwasyon, pero mararamdaman nyo unti-unti, one at a time, one day at a time, your life is getting better and better. Okay, so wag nyong kalimutang i-affirm yung mga statements na yun para gumaan yung inyong pamumuhay, or sa Tagalog, pwede nyo sabihin sa Tagalog, gagaan din ang pamumuhay ko, magiging ma-okay din ako. Okay, so sa mga Kapiksi natin na talagang nakaka-resonate in maraming problema and stress, no?
pwede nyong i-affirm yung mga statements na yan, mga kapiksi. Alright? There's something new na maaaring dumating sa inyo. Yun yung sa negative, guys. Para sa positive, angel number 999. I-check nyo yung ibig sabihin yan. Baka may additional na mensahe sa inyo ang inyong mga anghel gabay. Nakikita natin dito, mga kapiksi, na for some of you, meron kayong gustong i-manifest na something na magpapasaya sa inyo. If meron itong kinalaman sa mga kontrata, or baka kasi yung iba sa inyo, nag-apply kayo ng trabaho, pero ang tagal ng update, ganyan, and probably yung waiting time na yun, yung nagkakos ng stress and anxieties nyo, yung waiting period. And you've been trying to manifest this for medyo matagal-tagal na, tapos medyo matagal talaga yung energy, no? Matagal, makupad, slow, very slow. Isipin nyo na lang na baka nagkakaroon lang ng problema dun sa let's say for example HR nila, or kasi may mga approval process din yan, mga kumpanya, no, bago sila mag-hire, bago nila tanggapin yung mga empleyado, may mga approval process yan, sa mga hiring managers, sa HR, tapos yung budget pa sa sweldo, ganyan. So maaaring nag-undergo pa siya ng approval process dun sa company, kaya hindi pa kayo natatawagan. Pero i-push nyo lang, mga kapiksi, na dadating din yan, okay? Especially kung talaga nag-a-apply kayo or meron kayong trabaho na gusto nyong makamtan talaga. Sabihin nyo, one of these days, tatawagan nila ako, one of these days, matatanggap din ako, one of these days, yan, one of these days, lalabas na yung resulta and favorable sa akin yung result. Okay, so yan yung sa mga kapiksi natin na nag-aantay ng mga resulta dun sa mga in-applyan nila. And for some of you guys, meron ding good news dito na may kinalaman sa mga loan, kung kayo ay nag-a-apply ng mga loan, or anything na may kinalaman sa approval ng document, finances, ano pa ba, yung mga co-op, ganyan, loan, co-op, ano pa ba yung may kinalaman sa finances, mga financing loans na company, ganyan. So kung kayo ay naglo-loan, pwede ding ma-release, mga kapiksi, yung mga approval ng mga niloloan nyo. Alright? So that's something good na pwede nyo namang i-expect, guys, ngayong second half ng 2023. October pala. And for some of you guys, no, kung kayo ay may mga nilalakad na mga travel, mag-ingat kayo dun sa mga yung mga booking, yung mga tawag dito, budget, yung mga accommodation, ganyan. Kasi for some of you, baka maloko or ma-scam kayo sa mga accommodation, ganyan. Parang hindi masyadong maganda yung mga magiging resulta or magiging experience nyo pagdating doon sa accommodation nyo. So make sure na bago kayo mag-book ng mga accommodation nyo, nire-research nyo muna yung mga review, ganyan, para sulit naman yung inyong mga accommodation kapag kayo ay nagbakasyon or kapag kayo ay nag-travel. Kasi yung iba sa inyo merong travel, no, na maaaring maganap ngayong October 16 to 31. So make sure, tsaka yung payment scheme, mas maganda yata magbayad ng cash pag nandun na kaysa yung advance payment, kasi parang maaari kayo magkaroon ng discrepancy sa inyong mga payment. I don't know, mga kapiksi, hindi naman ako mahilig mag-travel, so i-check nyo na lang, mag-ingat na lang kayo kung kayo ay nagta-travel, mga kapiksi. Meron din tayong presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra, so mag-ingat kayo sa inyong mga transactions, especially online, mga kapiksi. And for some of you guys, no, mararamdaman nyo dito unti-unti na makakita kayo ng tunnel, ng light at the end of the tunnel, bago matapos tong October, kasi ngayong iba sa inyo may mga problema. So yung iba sa inyo, parang makakita kayo ng solusyon sa mga problema nyo, ipagkakaloob ni universe yung mga solusyon sa mga problemang inyong pinagdadaanan, mga kapiksi. Alright? So, yeah. I-mind nyo na yan yung mga resolution, mga kapiksi, sa comment section, no? Mind resolution,
mind issues, resolve yan. At saka yung mga sinasabi ko sa inyo, mga approval ng mga loans nyo, no, i-mine nyo na yan sa comment section para kung talagang nag-aanday kayo ng approval, ma-release para sa inyo guys. Alright? So, yeah. Yan ang reading mo, Capricorn, para ngayong second half ng October. Comment down below guys if naka-resonate kayo. Ito pala yung ating 2024 kapalaran guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapiksi, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.